Hello mga ka-network, ang topic natin ngayon ay yung panukala na bago para sa atin ito mga ka-network. No? So babasahin ko na lang para accurate. No? Ang nag-propose ng panukala na to ay si PBA Party List Representative Margarita Nograles, no? And Davao Oriental 2nd District Representative Chino Almario. So ano yun? Ayan ay ang House Bill number 10679 o yung tinatawag na Proposed Defensive Driving Act of 2024. Intro. Bossing, magtatanong lang po sana ako. Chip! 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 Magtatanong lang sana ako. Magtatanong lang sana. Alam eh. Sige po. Traffic Enforcement 3. Traffic Enforcement 3. Kuya Bobby. So mga ka-network, ano ang House Bill number 10679 or yung tinatawag na Anti-Kamote Driver Bill, mga ka-network. So, ayun ay ang provision ng Article 124 na piniprevent ang mga motorcycle na hindi naman siya yung nakakos ng accident para makulong. So, babasahin natin na lang para accurate tapos saka natin iintindihin, no, mga ka-network. So, una, proof of non-accountability. The bill states can come in the form of dashboard, camera footage showing that he or she was not violating any traffic laws before and during the incident. So, ibig sabihin nun mga kanito, halimbawa to may nag-counterflow na lasing. Tapos ikaw nasa tamang linya ka. Meron kang dashcam, camera, or kung ano man, tapos nabanggamot, namatay yun. Di ba ang batas natin ngayon ay ang mangyayari, kulong ka na kagad. So, dito, sa pinapanukalan nila, hindi ka makukulong basta meron kang proof na hindi ka naman nag-violate ng traffic rules. So, sunod mga ka-network, the bill prevents innocent driver from being doubtably victimized. First, by reckless driver. So, katulad nga ng pinaliwanag ko kanina, kung may reckless driver, tapos nasa tama ka naman, tapos nabangga ka or na-aksidente siya, tapos namatay siya, hindi ka makukulong mga ka-network. Next, Nograles said, one of the reason, ito yung reason kung bakit niya pinanukala yung batas na yun, kasi nung March daw, merong namatay sa counterflow sa stage 3 northbound lane, particular the portion of the Balintawak interchange going to North Luzon Expressway. The drunk driver caused a head-on collision with an Asian utility vehicle or yung AUV. However, under current procedure, nakulong pa yung AUV driver kasi nga namatay yung drunk motorcycle rider. So, piniprevent ng batas na yun para makulong ka kapag nasa tama ka naman, mga ka-network, no? So, meron pa dito magandang pinanukala, bandang baba, nung article, sinabi dito, si Abalos naman to, nag-file ng House Bill number 10123. Ang sabi doon, because there have been cases where motorists, even if they followed traffic rules and regulations, are penalized because opposing sustained more injuries or died. So, sinasabi dito na kung sinong, sa batas natin ngayon kung sinong mas malaki ang injury o namatay, siya yung mas pinapanigan. So, maganda yung House Bill number na yun. So, sana mapatupad niyo yun mga ka-network, no? So, babantayan natin yun tapos tatakal natin sa channel natin. So, hanggang dito na lang mga ka-network. Hanggang dito umabot ka, please follow and subscribe mga ka-network. Maraming salamat sa inyo. Peace out.